Kilala ang Mindanao bilang tahanan ng ilan sa pinakamagaganda at pinakatanyag na mga talon at likas na katubigan sa Pilipinas, kabilang ang malalawak na kurtina ng tubig, matataas at hagdan-hagdan na talon, at malakas na pinagkukunan ng enerhiya gaya ng hydro. Ipakikita ko sa inyo ang ilan sa magagandang talon at katubigan sa rehiyon na talagang dinarayo ng mga turista mula pa sa malalayong parte ng Pilipinas. Maaga pa lang ay nagbiyahe na tayo mula Cagayan de Oro patungong Iligan City. Ang syudad ay tinaguriang City of Majestic Waterfalls dahil sa pagkakaroon nito na mahigit 20 talon sa paligid nito. At ang una nating pupuntahan ay ang pinakasikat na waterfalls sa lugar, ang Maria Cristina Falls. Ang talon ng Maria Cristina ay isang bantog na talon sa ilog ng Agus na matatagpuan sa lungsod ng Iligan sa pulo ng Mindanao. May taas itong 320 talampakan. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng hydroelektriko para sa karamihan ng rehiyon sa Mindanao sa pamamagitan ng Agus 6 Hydroelectric Plant. Kilala ang talon na ito bilang isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod ng Iligan na tinaguriang City of Majestic Waterfalls. Ang Mimbalot Falls, isa rin itong tanyag na talon dito sa bayan ng Iligan. May taas itong 70 talampakan. Napapalibutan ito ng luntiang kagubatan at paboritong destinasyon para sa mga turistang naghahanap ng kalikasan. Ito ay matatagpuan sa Buroon, Iligan City. Pagkatapos ng Mimbalot Falls ay pupuntahan naman natin ang Tinago Falls, isang talon sa Ilog Agos na matatagpuan sa bayan ng Linamon, Lanao del Norte, sa hilagang bahagi ng isla ng Mindanao sa Pilipinas. Isa ito sa pangunahing atraksyon panturista ng Lanao del Norte na kilala bilang The Land of Beauty and Bounty. Pinuntahan namin na falls na ito ay pangalawa sa pinakamataas na falls sa Iligan. Ang una ay Maria Cristina Falls. Ang kagandahan dito sa Mindanao, pagbabanyo ng sasakyan, waterfalls na kaagad. Ganon kaganda dito sa Mindanao, pero kakaiba ang Tinago Falls sapagkat kailangan mo munang bumaba ng mahigit kumulang 500 baitang sa pababa. Ayos lang sa pababa, ang malupit nito ay ang pagbalik natin mamaya. Ang salitang tinago ay hango sa Tagalog na salita na nangangahulugang nakatago, at talaga namang nakatago nga ang waterfalls na ito dahil kanina pa tayo bumababa ay lagaslas pa lang ng tubig ang ating naririnig. Matatagpuan ito sa Barangay Ditukan, Iligan, Lanao del Norte. Sa pagkakataong ito ay susubukan nating magbalsa papalapit sa falls para maramdaman natin ang lamig at lakas ng bagsak nito sa ating katawan. Nakakatakot pala dito, parang dinaanan ka ng isang malakas na bagyo. Pagkatapos ng Tinago Falls ay muli tayong bumalik sa Cagayan de Oro City para subukan naman ang water rafting sa kanilang ilog. Ang white water rafting sa Cagayan de Oro City ay sikat na laro o pasyalang panturismo sa ilog ng Cagayan sa Mindanao. Kilala ang CDO bilang white water rafting capital of the Philippines dahil sa kapanapanabik na agos at rapids nito. Ang ilog ng Cagayan ang pangunahing pinagdarausan ng rafting, kung saan ay binabagtas ang mabato at mabilis na bahagi ng ilog. Mayroon itong 14 hanggang 24 na rapids o mabatong agos na nagbibigay ng kakaibang thrill sa mga sumasali dito. Itinataguyod ito ng Department of Tourism bilang isa sa pangunahing atraksyon sa lungsod ng Cagayan de Oro City.
Pagkatapos nating puntahan ang Cagayan de Oro City ay tumungo naman tayo sa Pulo ng Camiguin na itinuturing na pangalawa sa pinakamaliit na probinsya ng Pilipinas. Bibisitahin naman natin ang kanilang mga waterfalls at katubigan. Kinabukasan ay sinimulan na namin ang aming adventure sa pulong ito at ang una naming pinuntahan ay ang Puting Pulo na mas kilala sa tawag na White Island. Ito ay isang pinakadinarayong lugar sa Camiguin. Maganda ang sandbar nito at matatagpuan 1.5 kilometro mula sa pangpang ng Mambahaw, isang bayan sa Camiguin. Kilala ito sa malapulbos na puting buhangin, malinaw na tubig, pero siyempre bago natin ito mapuntahan ay kailangan nating magbangka papuntang sandbar. Sobrang dami ng pumupunta sa sandbar na ito. Walang tigil ang mga bangka sa paghahatid at ayon dun sa bangkero 2 oras kang mananatili dito. Pero kung ayaw mo na, pwede ka nang magpasundo at iraradyo na nila. Pagkatapos nating pasyalan ng White Island ay dinaanan din natin ang Sunken Cemetery sa bayan ng Catarman dito pa rin sa Camiguin. Ito ay isang sikat na puntod sa ilalim ng dagat na nalubog pa noong 1871 dahil sa pagputok ng bulkan. Itinayo ang krus sa ibabaw ng tubig noong 1982 para alalahanin ang mga namayapa na. Pinuntahan naman natin ang isang soda water pool sa Catarman, Camiguin. Ang Bura Soda Water Pool sa Camiguin ay ang kaisa-isahang natural na soda spring pool sa Pilipinas. Ang tubig nito ay natural na may katangiang malasuda at may bahagyang lasa o amoy ng sparkling water dahil sa mga mineral na nagmumula sa kalapit ng bundok hibok-hibok. Ang mga hot spring at malamig na bukal na sumusuporta sa pool ay pinaniniwalaang hinuhubog ang aktibong bulkan ng Pulo. Yan. Bakit po ba tinawag ito na soda swimming pool? Ang lasa sa tubig niya, sir, carbonated. Anong lasa doon sa ordinaryong inumin at sa kumpara dito? Iba Iba, parang mapakla. Mapakla, sir. Yun, mapakla. Meron ba kayo ditong sample water na pwede nating inumin? Diyan sa may gripo, sir, yun. Dito. Yun, yung gripo na yon, pwedeng tikman yon. Mga Kaminturahin TV, ito yung tinatawag na soda na swimming pool. Check natin kung ano yung pagkakaiba ng ordinaryong tubig kumpara dito sa tubig ng soda. Tara. Pwede nga inumin? May lasa nga. Iba talaga yung lasa. Mapakla siya. Pangatlong araw natin sa Camiguin Island at ngayon ay pupuntahan naman natin ang kanilang mga nagagandahang waterfalls. Una ay itong Tuwasan Falls. Ang falls na ito ay isang nakamamanghang likas na yaman ng Camiguin na may taas na 65 talampakan. Bagamat walang nakasulat na pinagmulan nito. Ang talon ay produkto raw ng Hikuhiya ng isla na kilala bilang Island Born of Fire dahil sa kasaysayan ng pagputok ng bulkan na matatagpuan sa isang barangay mainit, Catarman, Camiguin. Sa pagpunta namin dito sa talon na ito ay talagang mamamangha ka dahil ang mga waterfalls dito, pagkababa mo ng sasakyan, konting lakad lang,
waterfalls na. Hindi kamukha dyan sa atin sa Luzon na talagang yung iba ay papahirapan ka pang maglakad ng malayo bago mo makita ang ganda ng waterfalls. Dito hindi ka talaga mahihirapan sa paglalakad at makikita mo na ang angking ganda ng ganitong klaseng waterfalls. Pangalawa naming pinuntahan ay ang pinakamataas na waterfall sa isla. Ito ay ang Katibawasan Falls na matatagpuan sa Mambahaw, Camiguin. May taas itong 250 talampakan. Ang kasaysayan at kagandahan nito ay nakaugnay sa bulkanikong pinagmulan ng Camiguin. Kung ikukumpara mo naman ang lamig nito sa Tuwasan Pool, mas malamig na hamak ito dahil maraming puno ang tumatabing dito. Kaya ganun na lang ang lamig ng tubig ng Katibawasan Falls. Dito natatapos ang ating pag-explore sa mga waterfalls at katubigan ng Mindanao. Hanggang sa muli, Mindarayon TV.